Bakit kaya, mga kaibigan, ang mga Duterte, hindi lang former President Duterte, Vice President Duterte, Congressman Pulong Duterte o Mayor Baste Duterte, yung apat, wala kang madinig na comment o reaksyon sa mga, sabihin nating statement or paratang o akusasyon. Ano ba bang i-describe natin yan? Mga sinasabi ni broadcast journalist, veterans broadcast journalist, si Ramon Tulfo. Alam niyo kung bakit ko nabanggit si Mon Tulfo? Talagang veteranong manunulat at broadcaster yan sa radyo, telebisyon. Ang dami na po niyang sinasabi against Duterte family. Pero bakit hindi sila makapag-react? By the way, ang mga Duterte, ang mga Tulfo ay may ang background dyan. Taga Davao region din yung mga yan. Simon ay kapatid ni Senator Tulfo, Congressman Tulfo, at ni Ben. Nakasama rin natin sa hanap buhay sa industriya ng broadcast business. Ano ba ang mga naging paratang ni Tulfo? Una, sinasabi niyang may kinalaman nga daw po sa mga illegal activities ang mga Duterte. Ngayon, may bago siyang sinasabi na talaga daw may kinalaman sa mga Pogo operation ang mga Duterte. Kung yung mapapansin, ang maalaala, nung lumabas si Colonel Regina Garma, dating police colonel, at dati ring general manager ng PCSO, ngayon napunta ng Amerika kaya nahuli siya doon. Cancel pala yung kanyang visa at nakaharap sa posibleng mga kaso dahil sa anti-money laundering law. Na kung yung magunita si Garma ay inakusahang nagpapabili ng milyon-milyon dollars, milyon-milyon piso mula sa PCSO para ipadala sa Amerika. Kaya yun ang pwedeng kanyang kakaharapin money laundering cases. Yan po sa Estados Unidos. Na sinasabi ni Mon Tulfo na meron daw hong relasyon kay dating Pangulong Duterte. Isa yan sa matinding akusasyon pero hindi po nag-react ang dating Pangulo sa isyong yan. At itong sinasabing totoo raw, talaga daw humikinalaman sa Pogo ang dating Pangulo. At kanyang tinuturing pa na may mga illegal activities sa mga Duterte. O ganun po yung mga paratang. Antitindi, di ba? Pero hindi masagot ng mga DDS, vlogger, at ng mga abogado ng mga Duterte, at mismo mga Duterte, si Mon Tulfo. Bakit? Dahil ba nakakita sila ng katapat? Kaya silang harapin sa anumang aspeto? Dahil itong Simon ay lehitimong broadcaster at ma-influensya rin ang mga Tulfo dahil may kapatid na congressman, senador at broadcaster din. Ganun ba? Pero pagka mga pangkaraniwang mga vloggers, pangkaraniwang politiko ang nag-akusa, pinagtutulong-tulungan ng mga DDS vlogger at mga abogado ng mga Duterte. At mismo ang dating Pangulong Duterte, binabalikan ng mga politiko. Pinipiay nila at kung ano-ano mga below the belt ang kanilang batikos. Bakit ang mga Tulfo hindi nila maharap? Bakit si Mon hindi nila ma-counter sa matitindi po ang kanyang sinabi? Hindi biro. Ang sinasabi ni Mon, ayaw ko na lang hong i-play ang mga isong yan dahil ayaw kong maka-copyright. Pero sa akin pong monitoring dahil tayo ay laging nakatutok sa mga nangyayari. Talagang ako mismo nagugulat. Ang tindi ng paratang ni Tulfo, pero bakit hindi ito pinapatulan ng mga Duterte? By the way, original na kaibigan ni former President Duterte, si Mon Tulfo, dahil yun ay taga Davao. Pangalawa, nung presidente si Duterte, special envoy, ginawa pang parang ambassador sa China. Special nga Binigyan ng posisyon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, si Mon Tulfo. Special envoy nga ang tawag doon sa China ng Pilipinas. Ganun po. Kung di ako kakamali ay naka-6 na buwan. Ang problema, after 6 months, hindi na ni-renew yung appointment. At doon ko rin napansin na dahan-dahan ang pumitik
Hindi lang pumitik, hanggang sa bumanat na. May mga expose na. Simon Tulfo laban sa mga Duterte. Pero hindi nila mabalikan. Bakit? Dahil ba, totoo ba sinasabi ni Mon Tulfo? Or takot ba sila sa mga Tulfo? Ano ang dahilan? O kayo mga DDS vlogger, mga DDS lawyer, mga abogado, o bakit itong sina Panelo, tukuyin natin, Panelo, Harry Roque, ang titindi bumatikos ng mga ito sa mga kayang-kaya nilang batikusin. At maging sa administration, kasi Pangulong Marcos walang sinasabing personal against Duterte family. Pero itong Simon, marami sa kanya mga sinasabi, may pagka-personal. Di ba? Pero hindi niya masagot. Naalala ko tuloy si Kawal de Carbonell, ang isa ring veteranong broadcast journalist, publisher, awarding broadcaster yan. Marami rin siya sinasabi against Duterte. Hindi nila maharap. Nakihimingi ng date yan kay Basti Duterte, magkita sila sa Luneta para bigyan ng magharap sila ron sa anuman laban. Hindi rin umarap. At marami nang sinabi itong Tulfo at Carbonell laban sa mga Duterte. Bakit hindi nila wala silang reaksyon? Again, nakakita ba sila ng katapat? Sabi nga ni Kawal, puro bunga lang naman yung mga yan eh. Wala naman tapang yung mga yan eh. Ganyan ang mga banat ni Kawal Tapos ang banat naman ni Tulfo, kilala ko yung mga yan. Involved talaga yan sa mga illegal activities. O gano'n ang mga banat, di ba? Kita mo. O again, nasan yung mga vlogger ng mga maka-Duterte? Nasan yung mga malapit sa mga Duterte? Kung hindi makareact si Duterte mismo at Duterte family sa batikos nitong dalawang siguro may tapang din at lakas ng loob, Tulfo at Carbonell. Ba't hindi nila mabanatan? Pero pagka pangkaraniwang mga vlogger, pangkaraniwang mga politiko, kung banatan nila mula ulo hanggang paa, grabe, ang personal panlalait. Ayun, talagang may katapat talaga ang lahat. So, sino ang totoong may lakas ng loob at tapang? Ang mga Duterte, mga Tulfo, o Carbonell? Waldy Carbonell. Nagtatanong lang po ako dahil lahat sila ay namomonitor ko. Kung hindi man lahat namomonitor ko ang kanilang mga sinasabi, pero marami silang mga sinabing nagbabiral. Pero tahimik ang taga Davao at supporters nila. Nagtatanong lang ako, bakit? Namimili lang ba ang inyong tapang? Namimili lang ba kayo ng inyong kalaban? Aba, nagtatanong lang po ang channel na ito at ang inyong lingkod dito sa MA Pinoy TV. Paki-like, share, paki-forward nyo, paki-share po ninyo sa ating mga kabayan, sa inyong mga kaibigan sa buong mundo para malaman nilang nangyayari. Di ba? Hindi po masamang ang kaalaman o ang impormasyon ay dagdag na kaalaman. Di ba? Mahalaga yan.